Celebox. Si Feliz Javier ay 26 years old, isang mangingisda at labandera. Sa maagang edad, iniwan ng ina kaya kinailangan maging palaban para mabuhay. Para sa kanya, pera ang pinakamahalaga. Sa dami ng hirap ng pinagdaanan ko sa buhay, handa kong isuko ang first kiss ko para sa 10,000 Fiona. Samantalang si Devon Velasquez, isang black sheep na walang gustong gawin kundi tumugtog. Kapalit ng 200,000 ngipin kong sinira mo, magpapanggap kang fiancé ko at pamamahalaan ang negosyo ko para malaya akong makatugtog. Sa isang kissing contest, magbabago ang mga buhay ni na Feliz at Devon. Sa pagtatagpo ng kanilang mga landas, magagawa kaya nilang matupad ang mga pangarap nila? Ating tunghayan ang isa na namang kwentong pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Alas 3 pa lang ng umaga at damang-dama ang ginaw ng hangin mula sa dagat. Sa pangkaraniwang araw, dagundong ng malakas na makina ng bangkang pangisda ang gumising sa payapang baybayin ng Isla Verosa, isang payak na probinsya sa Cebu. Feliz! Dali! Alis na ang bangka! Inangat na ng mga mangingisda ang angkla ng malaking bangkang pangisda. Nang marating ni Feliz ang baybayin, habang tumatakbo, bitbit ang lumang basket na pinaglalagyan ng mainit na lutong ulam at tinapay. Si Feliz ay 26 na taong gulang at may taas na 5'3". Matangos ang ilong, kulay abo ang mga mata at maninipis na mga labi. Ang buhok niyang mahaba at kulot ay malagkit sa pawis at kahit malamig ang paligid, pero hindi niya iniinda to dahil wala siyang choice. Pasensya na, Mang Cardo. Hingal na wika ng dalaga nang makaakyat sa bangka. Natagalan po ako dahil nagwawala na naman si tatay. Ngumiti ang matandang mangingisda at kinindatan siya. Wala yun, Feliz. Nauunawaan ko naman. Siya, gawin mo na ang dapat mong gawin at maupo ka na dahil tayo ay lalayag na. Medyo malakas ang alon ngayon kaya maging alisto ka. Agad na inayos ng dalaga ang dalang mga tinapay at mga lutong ulam sa kahoy na mesa kung saan sila madalas na nagsasalo-salo ng umagahan. Kain ho tayo! Tawag niya sa mga kasamahan. Pagkakuha ng pagkain ay naupo sa gilid ang dalaga. Pinipilit ikubli ang kaba sa pagsubo ng mainit na pagkain habang nakatanaw sa malalaking hampas ng mga alon. Bagamat 8 taon nang nagdadagat, naroon pa rin ang pangamba sa tuwing makikipagsapalaran siya dahil hindi talaga ito ang hinanda ng diploma niya. Tapos ng bachelor's degree si Feliz sa tulong ng mga scholarship na pinamimigay sa munisipyo. Pero dahil nagmula sa isang hindi kilalang state college at wala talagang sinabi sa lipunan ang kanyang pamilya, hirap siyang makahanap ng trabaho. Kaya wala siyang ibang magawa kundi magtiis para may maiuwi ng mga isda na pwede nilang ipang-ulam at ibenta. Pagkaraan ng halos 3 oras, sabik na umuwi si Feliz, bitbit muli ang lumang basket na ngayon ay puno na ng mga kabahaging isda mula sa mga huli. Bonjing! Andito na si ate! Tapos ka na bang maligo? Tawag ni Feliz pagpasok sa tarangkahan ng kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ate, okay na po! Nakaligo na po ako! Magsusuot na lang po ako ng uniform! Masayang tugon ng 8 taong gulang na kapatid niyang si Bonjing. Nakapambahay pa ito na butas-butas na sando nang lumabas sa maliit na lumang kwarto. Good! Ngayon, i-check mo muna ang mga assignments mo habang nagluluto ako. Pinisil niya ang pisngi ng bata. Pilit na ngumiti. Anong gusto mo? Prito o tinigang na asin? Prito na lang po ate ng mabilis dahil kung titingangin mo po, matagal pa pong matapos ang ending eh. Piprituhin mo pa rin naman po. Matalino ka talagang bata ka. Madali niyang nilinisan ng mga isda at nang mailagay sa kawali ang unang batch ng isda ay nagtungo siya sa kwarto ng ama. Tay, nandito na po ako. Marahang tawag niya pero ganun na lamang ang kaba nang makitang wala ito sa kama.
Inikot niya ang buong bahay, pero hindi niya ito nakita, kaya naman lumabas siya. Buti na lamang at nasa gilid lamang pala ito ng bahay at nakaupo sa lumang kahoy na silya. Nakatingin to sa kawalan habang hawak-hawak ang lumang larawan ng kanilang ina. Tay, tara na sa loob. Masyadong malamig. Baka magkasakit ka. Hindi sumagot ang ama niya, kaya minabuti na lamang niyang iwan to. Pagkatapos na magluto, ay naligo siya, dali-dali, at sabay na silang kumain ni Bonjing, pati na rin ang kanyang ama na makailang sapalitan pa bago napapayag. Tay, lalakad lang ho kami Huwag ka pong magpapasaway kay Aling Mina. Behave ka lang po. Sabi ni Feliz sa ama pagkatapos na ihiga sa kama. Sumilay ang ngiti sa mukha ng ama. Sige anak, ingat kayo. Dito lang ako at baka umuwi ang nanay niyo. Tugon ng matanda at niyakap ang litrato ng ina. Parang mapupunit ang dibdib ni Feliz. 8 taon na nang iwan sila ng kanyang ina at habang lumilipas ang panahon, palala ng palala ang kalagayan ng kanyang ama. Sanay na siya at tanggap na niya ang pasanin niya sa buhay. Pero sa tuwing magpapaalam sa ama para magtrabaho, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkamuhi sa ina. Kung hindi lang sana ito naging makasarili, hindi sana ganito ang kanilang buhay. Ate, tara na! Malilate tayo! Tawag ni Bonjing sa labas. Napapikit si Feliz at pinahid ang mga luhang nagbabadya pa lang na tumulo at agad na tumakbo sa labas. Let's go? Masaya niyang usal sa bata. Pagkatapos ikandado ang pinto ng bahay, ay binili niya na ito kay Aling Mina na kapitbahay nila. Para! Palahaw ni Feliz nang may dumaang tricycle. Tumigil ang driver at hinigit na ni Feliz ang kapatid. Manong sa school po. May pamasahe? Masungit na tanong ng driver. Napangiti ng pilit si Feliz dahil sa lugar nila, batid ng mga taga rito na habang lumalaki, nabuhay sila sa pagmamakaawa para makalibre lang sa pamasahe. Opo, eto po. Sasakay rin ho ako. Sabi ni Feliz at sumakay sa tricycle saka nag-abot ng bayad. Ito ang isa sa mga rason kung bakit pinipilit ni Feliz na magtrabaho. Dahil hanggat maaari ay ayaw niyang maranasan ni Bonjing ang pangmamaliit mula sa mga taong wala namang idea sa hirap na pinagdadaanan nila. Pagkatapos mahatid sa paaralan ng kapatid niya, ay nagtungo na siya sa bayan, sakay ng jeep kung saan siya nagtatrabaho. Dito, halos lahat ng may mga kaya at kilala sa lugar ay nagpapalaba ng mga mamahaling damit. Mahigit 2 taon pa lamang siya sa trabaho, pero marami sa mga regular customers ay siya ang pinipili. Kusa kasing kinakamay ni Feliz ang mga damit na hindi talaga kayang linisin ng washing machine. Feliz! Sigaw ng head manager nilang si Miss Martha habang nakatayo sa pinto ng kanilang change room. Ano po yun, ma'am? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na napaaga ang monthly assessment at ang mismong may-ari ng laundromat ang mag-check ng performance kung sino ang maaalis at mananatili sa serbisyo. Ngayon to gaganapin. Ngayon po? Bakit hindi ko po nalaman? Ay, hindi ko ba nasabi sa'yo? Naku, sorry, hindi ko sinasadya. Wala ka nga pala sa GC. Ay, oo nga pala, wala kang cellphone. Anyway, yun lang. Nagtapon ito ng mapangutyang tingin bago tuluyang umalis. Pag-alis nito ay napaupo si Feliz sa mahabang upuan sa pagitan ng mga locker at pinisilang kamay. Batid niya ang init ng dugo sa kanya ni Miss Martha at lahat ng mga matagal na nagtatrabaho rito noong nagsisimula pa lamang siya, kaya malamang sa malamang sinadya nito na hindi ipaalam ang tungkol rito. Pero wala siyang balak na magpatalo ni magpatinag dahil kailangan niyang manatili. Kailangan niyang lumaban para mabuhay sila. Wala siyang oras para kabahan. Kaya mo yan, Feliz. Bulong niya sa sarili at buong lakas loob na tumayo. Hinipid niya ang suot na uniforme at taas noong nagtungo sa hall kung saan gaganapin ang monthly assessment. Naroon ang iba pang mga empleyado at hindi na siya nagulat sa bapang uyam na tingin ng mga to. Pumwesto na siya sa unahang hilera, handa nang makipaglaban. Pero laking gulat niya nang bumukas ang malaking pinto sa harapan nila
at tumaguktok ang heels ng kanilang boss. Parang naging mabagal ang lahat kay Feliz nang marahang pumasok ang kanyang ina. Hawak-hawak ang kamay ng isang lalaki na kung sisipatin ay malayo ang edad rito. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata pero wala itong reaksyon. Agad niyang iniwas ang tingin at kinagat ang dila para hindi gumawa ng kung anong gulo. Parang sasabog ang dibdib niya sa samot-saring emosyon. Hindi siya makapaniwala na habang lugmok na lugmok sila sa buhay. Heto, at namumuhay pala ng marangya at maginhawa ang kanyang ina. Magandang umaga sa inyong lahat! Bati ng kanyang ina sa mic. Parang sinasalok ang sikmura ni Feliz nang marinig ang boses ng ina. Sobrang tagal na rin nung huli niyang narinig to. Ako si Minerva Veron at kinagagalak ko kayong makita lahat. Gusto ko magpasalamat sa serbisyong binigay niyo sa loob ng 20 taon. Sa loob ng 8 taon na pagiging mag-asawa. Ganap ng pinagkakatiwala ng aking asawa ang negosyong to sa akin. Hiling ko sana ay magtrabaho tayong lahat ng maayos. Kaya para lalong maging exciting ang pagsisimula ng ating partnership, mga mamahaling damit ko ang lalabhan niyo. Tiwala ako na aalagaan niyo ang mga damit ko dahil hindi basta-basta ang mga tela nito. Kung gayon, pwede na kayong magsimula. Nagsipalakpakan ng lahat at ganun na rin si Feliz kahit napipilitan. Pagkatapos ay nagsimula ng maglaba ang lahat. Naging mabagal ang pagkilos ni Feliz dahil hindi talaga niya alam kung gugustuhin pa niyang manatili. Hawak-hawak ang puting silk blouse. Nakailang buntong hininga si Feliz bago nagpasyang tapusin na rin. Sa bawat piga at tiklop ng damit, iniisip niya ang gamot ng ama, baon ni Bonjing at ang panggasto sa araw-araw na maaring mawala kung bibitaw siya sa trabaho. Nang matapos ay lumabas muna ang lahat at ang tanging natira sa hall ay ang kanyang ina para sipatin isa-isa ang mga damit. Makalipas lamang ang 10 minuto ay isa-isa nang pinatawag ang mga empleyado at bawat isa ay lumalabas na may ngiti sa mga labi at pabuya na mahigit na sa 10,000. Hanggang siya na ang ipatawag. Ramdam ni Feliz ang bigat ng kanyang paghakbang dahil sa 15 taon, ngayon na lamang ulit niya makikita at makakausap ang ina. Hello po. Kabado niyang usal pagpasok sa hall. Naroon ang kanyang ina, ang matandang lalaki, ang head quality manager nila at si Miss Martha. Pero sa gawin ng kanyang ina, parang hindi siya nito namumukaan. Hi! Mariin pero matigas na usal ng kanyang ina. I expected so much from you. Based kasi sa report ni Bert, isa ka sa mga top performing employees. Pero, bakit ganito? Nilahad nito ang puting blouse na nilabhan niya at ngayon ay may malaking mansya na sa tingin niya ay kupas at malabo nang mawala. Mama, hindi ko... Utal na wika ni Feliz at nakita si Miss Martha na tawa ng tawa sa likod. Ano? Hindi mo sinasadya? Alam mo ba kung magkano to? Alam kong barya lang to sa akin. Pero pinapahalagahan ko ng sobra ang aking mga damit. Lahat to iniingatan ko. Bulyaw ng kanyang ina at gigil na tinapon ng blouse sa mukha niya. Yan ang pinakamahal kong blouse. Pero ginawa mo lang basura sa isang kisap mata. Napayuko si Feliz habang binubulyawan siya nito at binibitawan ang masasakit na salita. Dahil hindi siya lubos makapaniwala na may mga ina pala talagang ganito. Dahil sa ginawa mong kapabayaan, tanggal ka na sa trabaho! Sigaw ng kanyang ina. Wala kang silbi! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito! Sa pagkakataong to, tuluyan nang kumawala ang mga luha ni Feliz. Inangat niya ang tingin rito at napakuyom ang kamay na may hawak ng blusa, saka nagpakawala ng mapang-insultong halakhak. Mabuti pa po ang mga damit ay pinapahalagahan nyo. Iniingatan nyo. Nakakatawa po kasi dahil sa'yo pa nanggaling ang salitang pagpapahalaga. Gayong mismong mga anak mo, hindi mo magawang pahalagahan at ingatan. Nanlaki ang mga mata nito. Ah, sino ka para sabihan ako niyan? Bastos! Aligaga itong tumingin sa asawa at doon napagtanto ni Feliz na hindi alam ng asawa nito ang tungkol sa kanila. Wag po kayong mag-alala.
dahil hindi ko rin naman gusto na makita pa ang pagmumukha niyo. Maging masaya ka sana, Nay. Binaling niya ang tingin kay Miss Martha at binato ang blusa sa mukha nito. Oh, sa'yo dapat yan. Dire-diretsyong naglakad palabas ng building si Feliz. Walang lingon-lingon. Pumara siya ng jeep at nagpas siyang maghahanap na agad ng bagong trabaho. Wala siyang oras na pwedeng sayangin dahil hindi naman titigil ang gamot ng kanyang ama at ang pangangailangan ni Bonjing. Inabot na siya ng gabi sa paghahanap. 6:00 na nang makarating siya sa kanilang bahay. Gustong-gusto niya nang magpahinga. Pero sa kasamaang palad, nadatnan niyang nakahandusay ang ama sa lupa. Nakaihi na sa shorts, umiiyak at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng inang iniwan sila. Tay, Diyos ko naman! Mabilis siyang tumakbo palapit rito at inilalayan itong tumayo habang si Bonjing ay umiiyak din sa may pintuan. Bonjing, tahan na! Si Aling Mina! Ate, may pupuntahan raw si Aling Mina eh. Pero napakain naman ho kami ni Papa. Sige na, tumahan ka na. Tutulungan natin si tatay ha. Kahit nangingilid ang mga luha, pinilit niyang maging matatag. Binuhat niya ang ama papasok. Nilinisan ito at inasikaso ang mga kalat. Pero bago pa siya makahinga, dumating ang tiyahin nilang si Rosa. Nakakunot ang noo, nakapamewang sa tarangkahan ng kanilang bahay. Feliz! Makukuha ko na ba ang 10,000? Singhal nito. Tia Rosa, ikaw po pala. Aligagang usal ni Feliz at pinatuloy ito sa luma nilang sala. Diyos ko! Bahay ba to? Masungit na usal nito at pabagsak na naupo sa upuan. Chang, wala pa rin ho talaga ako eh. Pakiusap po, sa susunod na buwan na lang. Tatanggal rin ho ako ngayon sa trabaho eh. Hindi sa palusot na naman! Sawang-sawa na ako sa mga kakapalusot mo. Pasensya na po, tiya. Maghahanap po ako ng paraan. Pangako po. Dapat lang. Kung hindi, mapapalayas ko na kayo sa lupa na to. Tumayo to at inis na nilibot ang tingin sa kanilang bahay. Hindi to nararapat na bahay para sa isang bata. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na ang alok ng matandang si Madam Loisana na ibenta mo na si Bonjing sa kanila. Makakabayad ka na ng utang. Naglapat ang mga ngipin ni Feliz sa galit. Kahit kailan, hindi ho ako magiging kagaya nyo na mag-aanak tapos ay pamimigay lamang dahil puro sarap lamang ang gusto at hindi ang responsibilidad sa pagpapalaki ng anak. Nanlaki ang mga mata nito at agad siyang pinaliparan ng sampal. Bastos kang babae ka! Maghinay-hinay ka sa binibitawan mong mga salita! Tandaan mo, sampid ka lang sa pamilyang to. Baka nakakalimutan mo na hindi ka namin kadugo at nagmabuting loob lamang ang kapatid ko na tanggapin ka dahil mahal niya ang ina mo. Kaya hanggang sa huling hininga mo, wala kang dapat gawin kundi ang magbayad ng utang na loob sa amin. Dahil simulat sa pool, hindi ka naman dapat nabuhay. Namumuyos itong umalis at kagaya ng dati. Sinantabi na lamang ni Feliz ang lahat at inasikaso ang ama at kapatid. Bandang 10:00 na siya nakatapos ng mga gawain at kahit anong gawing pilit ay bigo siyang makatulog. Suot ang maluwag na t-shirt at hanggang tuhod na short, lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad hanggang sa tumigil sa harapan ng bahay ang kanyang matalik na kaibigan. Oh, Feliz! Akmang tatawag si Feliz nang matigilan siya at mabilis na lumingon sa kaliwa dahil sa nagsalita. Fiona? Ngumiti ito at niyakap siya ng mahigpit. Hanap mo ba ako, my dear friend? Mangungutang ka ba? Huminga ng malalim si Feliz. May alak ka na naman. Hindi ako mangungutang. Yayayain sana kita gumala sa plaza eh. Hindi ako makatulog eh. Tatanggal ako sa trabaho. Oh my! Totoo ba to? Niyayaya mo ako gumala? Let's go! Ito, beer! Pampagaan ng pakiramdam! Tinanggap naman ni Feliz ang beer at naglakad papunta sa plaza. Alam mo, Feliz, mag-affirm ka na lang. Marami akong alam na dating app. Sure win ka. Sa ganda mong yan, naku, pag-aagawan ka. Kahit panay ka sa dagat, hindi ka masyadong nangingitim. Tama lang ang balat mo, tapos makinis pa. Sexy pa. Pas, Fiona, alam mong mahalaga lang sa akin ay pera. Pero kagaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, ayoko ng instant. Kaya ko to. Ay naku, ang pride mo kasi.
Tignan mo ko. Di ako nagtapos ng college pero 3 palapag ang bahay namin. Perlas lang ang puhunan at loyalty kay Afam. Pero imbes na sumagot, napako na ang mga mata ni Feliz sa entablado sa gitna ng plaza. May nakapaskil na malaki. Best Kiss Bonanza, 10,000 pesos. Nakita niyang naghihiyawan ng mga tao pero tila hindi magkamayaw sa antisipasyon. Fiona, 10,000. Sabi ni Feliz. Nangunot ang noo nito at sinundan ng kanyang tingin. Gagi! Huwag mong sabihin, nagbabalak kang sumali? Sa dami ng hirap ng pinagdaanan ko sa buhay, Fiona, handa kong isuka ang first kiss ko para sa 10,000. Sa ngalan ng pera, no? Ang tanong, nakahalik ka na ba? Umiling si Feliz. Pero baka pwede na yung parang pagsupsup ko ng ulo ng galunggong? Diyos kong babae ka! Kala ko ba ayaw mo ng instant? Paghihirapan ko naman Okay, ikaw bahala. Malay natin, andyan na pala ang forever mo. Ganito, total sigurado naman akong ma-experience na ang mga lalaki na kalahok. Sumabay ka na lang, gayahin mo lang ang gagawin. Ibang pagsupsup ng ulo ng galunggong. Paliw! Okay, noted. Sabi ni Feliz at agad silang nagtungo sa stage kung saan naroon ang isang babaeng organizer. Pwede pa po bang sumali? Tanong ni Feliz, halos hindi alam kung saan kukunin ng lakas ng loob. Sakto, may isa pang lalaki na walang kaparehas. Ganito, nakapiring kayo mamaya sa game at wala kayong idea kung sino ang kapartner nyo. Kaya kung pangit ang makakahalikan mo, wala tayong magagawa, okay? Huwag kayong mag-alala, wala namang uuwing luhaan dahil bilang selebrasyon ng 50th wedding anniversary nila Mayor, lahat ay mabibiyayaan. Paliwanag ng organizer. Okay po, naunawaan ko po. Sabi ni Feliz at bago magpunta sa backstage, mabilis niyang inubos ang 3 lata ng beer na nasa dalang plastic ni Fiona. Pero hindi naman sanay uminom ng ganun karami. Nakaramdam ng hilo si Feliz nang pilingan siya. Ladies and gentlemen, ready na ba ang lahat para sa last and most exciting game ngayong gabi? Iilan lang ang tumatanggap ng hamon, kaya lahat ay may sure 3,000 na! So wag na nating patagalin to. Let's all welcome our contenders for tonight! Sabi ng host, na puno ng sigawan at tilian ng mga tao nang maramdaman ni Feliz na inakay na siya palabas ng stage. Pero dahil sa epekto ng alak, hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Ang alam na lamang niya ay nararamdaman niya ang pagsapo ng mauugat at malalaking kamay sa kanyang mga pisngi. At tila tumahimik ang lahat nang siilin ng estranghero ang kanyang labi. Pagkatapos nun, dumilim na ang lahat at wala na siyang alam sa mga sumunod pang nangyari. Nagising na lamang siya kinabukasan ng masakit ang ulo para bang may kumakabog sa sentido niya. Sumabay pa ang nakakaawang pakiusap ni Bonjing mula sa kanyang tabi. Ate Feliz! Please gising na po! Gutom na ako! Hirap na bumangon si Feliz, hawak-hawak ang kanyang sentido. Ramdam niya ang tila panunuyo ng kanyang lalamunan at pakiramdam niya ay walang lakas ang kanyang buong katawan. Sorry Bonjing natagalan ako ng gising. Ano bang ginagawa mo kagabi ate? Hinatid ka po ni Ate Fiona rito at saka isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Feliz at iniwas ang tingin. Napagod lang si ate sa trabaho. Sige na, magluluto na ako. Tara na sa labas. Agad siyang nagtungo sa maliit nilang kusina at minadaling adobohin ang natitira pang pritong isda kahapon. Pagkatapos ay agad na pinakain ng bata at hinatid ito sa school. Habang naglalakad pa uwi, panay ang buntong hininga ni Feliz dahil sa isipin kung saang lupalop ng mundo siya hahanap ng mabilis sa pagkakakitaan. Pinilit niyang huwag umiyak dahil hindi niya maunawaan kung bakit siya ang nagbabayad ng kasalanan ng kanyang ina. Pagdating sa bahay, nakita niya ang ama na nakahiga pa rin, hawak-hawak ang lumang litrato ng ina. Walang salita, walang galaw. Lumapit siya at marahang inalis ang litrato. Tay, kain na muna tayo. Pero kagaya ng dati, nagalit to at sinaktan siya. Ang sama mo! Napakasama mo! Ikaw ang may kasalanan kung bakit iniwan ako ng nanay mo! Napahikbi si Feliz
at pigil ang mga luhang sinubsob ang ulo sa tuhod habang tinatanggap ang hampas ng ama. Tay! Tama na ho! Pero laking gulat niya nang biglang tumigil ang ama sa paghampas. Feliz! Boses ni Fiona. Marahang inangat ni Feliz ang tingin sa kaibigan, pero laking gulat niya nang makita ang mga kamay ng ama na hawak-hawak ng isang lalaki. Matangkad, maputi, nakaitim na polo at nakamaong. Nakakunot ang noo nito at halatang hindi natutuwa. Okay ka lang ba? Aligagang tanong ni Fiona at tinutulungan siyang tumayo. Okay lang ako. Inatake lang si tatay. Dahilan ni Feliz, pero ang mga mata ay nakapako lamang sa lalaki. Diyos ko, Feliz, andyan ka na naman sa okay ka eh. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ilagay na natin si Tito sa pasilidad na nag-handle ng ganitong cases. Fiona, ni perang pambili para makakain ng 3 beses, wala kami. Paano pa yung gusto mo? Huwag kang mag-alala, sanay naman na ako. Sanay? Sabat ng lalaki saka umismid. Tapos, mamamatay ka. Sayang, kawawa naman si Bonjing. Nangunot ang noo ni Feliz dahil gulat siya na wala itong ngipin sa unahan. Gwapo pa naman sa kanyang paningin pero wala namang ipin. Teka, sino ka ba? Friend, siya si Devon Velasquez. Sorry ha, nangako ako na sasamahan ko siya dito para makapag-usap kayo about sa nangyari kagabi. Nangyari kagabi? Ay, friend naman, nakalimutan mo na ba? Yung kissing contest? Nalasing ka? You know? Tapos, nalimutan mo na nasa contest ka, kaya nasuntok mo siya after kanyang halikan. Natahimik si Feliz at napahawak sa sentido ng kumiruto. Don't act confused. Sinugod mo ako sa stage at dahil doon, tinuro nito ang bibig nito. Goodbye, front tooth. Worth 200,000. Namilog ang mga mata ni Feliz. 200,000? Para lang sa isang ngipin? Gold cap tooth. Imported customized. And now, it's gone. Thanks to you. But you have to pay for it. Wait. Napaka-OA sa 200,000 ha? Pero parang inaasahan na ng lalaki ang depensa niya. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa, binuksan ang isang video at inabot sa kanya. At doon, bumagsak ang mundo ni Feliz. Sa video, makikita si Feliz sa stage, lasing na lasing. Nakikipaghalikan sa estrangherong lalaki na kaharap niya ngayon, habang nagsisigawan ang mga tao. Sa isang punto, nang halikan siya nito, nagalit siya at sinapak ang lalaki sa bibig nito. At doon maririnig ang sabay-sabay na hiyawan ng mga tao, kasunod ng sigaw ng lalaki nang tumalsik ang ngipin nito. Napapikit si Feliz at unti-unti ay bumabalik ang mga alaala sa gulong ginawa nito kagabi. Gutom na ako! Biglang wika ng kanyang ama nang bumitaw sa pagkakahawak sa lalaki at muling niyakap ang picture ng kanyang ina saka naglakad palabas ng kwarto. Sumunod si Feliz at pinagsandok ng pagkain ng ama. Ngayon, naalala mo ng ginawa mo? Ines na tanong ni Devon habang nakasunod sa likuran niya. Ibig sabihin, talo tayo? At umasa ka pa talagang mananalo tayo. Pero hindi yan ang usapan. Ang gusto ko, pagbayaran mo ang pagkawala ng ngipin ko. Hindi ba pwedeng ipaayos na lang? Ipabalik na lang natin? Hindi. Limited edition ang ngipin na yun. Hindi ba pwedeng sa ibang paraan na lang? Walang-wala talaga ako eh. Sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya. Naluluha ng usal ni Feliz habang nanginginig ang kamay. Ano ba kasing ginawa mo sa plaza kagabi? Paano napadpad ang isang mayamang kagaya mo roon? Napailing si Devon, halatang nawawala ng pasensya. Tutugtog sana kami ng banda ko sa plaza, pero para makatugtog, pinasali muna ako ni Mayor sa game. Malay ko bang tatanggalin mo ang ngipin ko? Devon, baka pwedeng bukas na lang ulit kayo mag-usap? Wala pa sa wishes si Feliz eh. Baka hindi rin kayo magkaunawaan ng maayos? Sumamo ni Fiona habang nakaupo sa tabi ni Feliz. Galit na umalis si Devon at dismayadong minaneho ang kotse pabalik sa simpleng hotel kung saan pansamantala silang tumutuloy ng kanyang mga kabanda. Ano pre, kamusta? Tanong ni Dave, ang drummer. Umiling si Devon at ginulo ang buhok nang pabagsak na umupo sa sofa.
Mukhang malabo ng masingil yung babae. Hindi lang siya basta mahirap. Nakakaawa ang kalagayan niya sa buhay. Paano yun? Hindi naman pwedeng tumugtog tayo nang wala kang ngipin. Lalo nang magiging malabong pangarap natin yan. Tol, lumapit ka na lang sa papa mo. Sabat ni Angelo, ang bass guitarist. Hindi, Angelo. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Dahil sa oras na tumanggap ako ng pera galing sa kanya, ibig sabihin lang nun, binibitawan ko na rin ang pagtugtog ko. Accept Dad's proposal. Natigilan si Devon nang magsalita ang kapatid niyang si Kieran sa likuran. Kuya, anong ginagawa mo rito? Paano mo ko nahanap? Velasquez ka, Devon. Hindi ka mahirap hanapin. Maganda ka na at magsisimula na ang grand launch ng hotel. Kung gusto mo talaga maipagpatuloy ang pagtugtog, tatanggapin mo ang alok ni Dad na mamahala ng isa sa mga negosyo natin. Kuya, hindi ko magagawa yun. Nilapag nito ang isang envelope sa center table at laman nito ang ilang mga papel na laman ang tungkol kay Feliz. Napabackground check ko ng babaeng nanapak sa'yo. She has all the capability to run the business. It's a win-win situation. Devon, habang natutupad na ni Feliz ang pangarap niya, natutupad na rin ang sayo. Sa paraang to, hindi nyo na rin kailangan ni Dad na mag-away. Napatayo si Devon at maluhaluhang niyakap si Kieran. Nakakatakot ka man, dahil alam mo ang lahat. Pero salamat kuya, salamat. Sabik siyang nagbihis at di naglaon ay dumating sila sa grand launch ng kanilang resort na pinamamahalaan ng kanilang panganay na si Max. Sa buong program, walang ginawa si Devon kundi mag-isip kung paano sasabihin sa ama ang mga plano dahil matagal-tagal na rin sila nitong hindi nag-uusap. Hanggang sa matapos ang program, nanatili lamang siya sa isang tabi at nakatanaw sa ama na abalang makipag-usap sa mga bigating bisita. Pero naantala ang kanyang pag-iisip nang may dumating na lalaki at nagsimulang magwala. Devon, halika! Pupuntahan natin si kuya! Usal ni Kieran nang tumigil to sa kanyang harapan. Sino raw yung lalaki? Tanong niya sa kapatid habang binabagtas ang presidential suite. Yung umagrabyado kay Kuya Max nun. Yung pinalit ng kasintahan ni kuya nun? Oo. Pagpasok nila sa presidential suite ay ganoon na lamang ang gulat ni Devon nang maabutang nagwawala si Max. Anong problema kuya? Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Max habang humihingal. May nanggugulo sa party, sabi ni Kieran. Pinaliwanag ni Kieran ng kaguluhan, dahilan para magmadaling lumabas si Max pababa ng event hall. Nang makasunod sila pababa ay hinila siya ni Kieran papunta sa labas kung saan abutan nila si Max na nakasakay sa kotse nito. Ako na magmamaneho, yanda mo nang sasabihin mo. Alok ni Kieran dahil emosyonal si Max. Sumakay siya sa backseat kasama ang isang matanda na hindi naman niya namumukaan. Teka, anong nangyari sa ngipin mo? Tanong ni Max nang mapagtanto ang kanyang nawawalang ngipin. May nakatapat na babae yan kagabi kuya eh, sabi ni Kieran at minaneho na ang kotse. Sa isang lumang bahay sila nagtungo sa gabay ng matandang babae na tinuturo ang daan pero wala roon ang babaeng hinahanap ng kanyang kapatid. Madaling araw na yon at walang laman ang isip niya kundi ang makabalik kay Feliz para alukin to. Sa palengke, sabi ni Max nang bumalik mula sa kubo. Agad silang nagtungo sa palengke ng Cordova at sa wakas ay naroon ang babaeng nakahuli ng puso ni Max. Pero laking gulat niya nang mapansin roon si Feliz na nagbubuhat ng isang katamtamang laki ng batya na puno ng isda. Feliz! Tawag niya rito at ganoon na lamang ang gulat nang makita siya. Wala pa akong pera! Sabi nito at nagmamadaling tumakbo palayo. Teka lang! Hindi to tungkol sa pera! Binilisan ni Devon ang paglalakad at inagaw ang buhat nitong balde. Ano ba? Ibalik mo yan! Kung gusto mo talagang makabayad ako, hayaan mo akong magtrabaho! Relax! Sumamo ni Devon at binaba ang balde. Nasa labas na sila ng palengke. Hindi na kita sisingilin. Ano? Bakit? Hindi na kita sisingilin dahil gagawin kitang fake fiancé. Halos malaglag ang panga ni Feliz. Excuse me? Anong kinalaman ng ngipin mo sa pagpapanggap na fiancé? Malaki. Ganito kasi yun. Gusto ng ama ko na ayusin ang buhay ko. At ang ibig sabihin nito ay susuko ko ang pagtugtog.
at pamahalaan ang nakatoka sa aking negosyo. Kaso hindi ko gusto eh. Mas gusto ko magbanda, tumugtog. So ikaw ang solusyon. Kapalit ng 200,000, magiging fake fiancé kita. At pamamahalaan mo ang negosyo. Huwag kang mag-alala. Ang sasahurin ko, mas malaki ang mapupunta sa'yo. Ang mahalaga, matatahimik si Papa at malaya akong makakatugtog. Ikaw? Baliw ka ba? Hindi nga kita kilala eh. Tapos papakasalan kita? Papakasalan? Fiancé lang! Fiancé! Umiling si Devon. Sa oras na matupad ko ang gusto kong kasikatan at kumikita ng maayos, tatapusin ko na rin ang kasunduan natin. Kung iniisip mo naman ang ama mo, pangako ko na sisiguraduhin kong mailalagay natin siya sa maayos na facility. Si Bonjing, sasagutin ko na rin ang pag-aaral niya. Sa Maynila tayo maninirahan para walang aberya. Sa huli, napabuntong hininga ang dalaga. Okay, fine. Papayag ako. Uy, huwag ka nang umakto dyan na parang nalugi ka pa sa akin ah. 95% ang kugapuhan ko ngayon, pero sa oras na maibalik ang ngipin ko, magiging 200% na, kaya paldo ka sa akin. Grabing mat yan. Tinanggap ni Feliz ang kamay ng binata at napapikit na lamang. Kinabukasan, maagang nagising si Feliz at agad na inasikaso ang ama at ang paglipat ng paaralan ni Bonjing. Sa isip niya, malaking bagay to para makapagsimula siya ng panibagong buhay. Ate, bakit ka po naglilinis? At bakit po hindi na ako papasok? Tanong ni Bonjing. Bonjing, nakakuha ng trabaho sa Maynila si ate. Doon na tayo simula bukas. Totoo po ba, ate? Oo, Bonjing. Alam mo ba, maganda ang bahay natin ron. Yay! Makakalayo na ako sa mga salbahay kong classmate! Batid ni Feliz ang pagbubuli ng mga kaklase nito kay Bonjing dahil sa kalagayan ng kanilang pamilya. At isa to sa mga rason kung bakit tinanggap niya ang alok ni Devon. Pagsapit ng hapon ay dumating na si Devon. Ready na ba kayo? Tanong ni Devon pagpasok ng bahay. Opo, Kuya Devon! Sabik na usal ni Bonjing dahil ito ang nagbukas ng pinto para sa binata. Devon, andito ka na pala! Usal ni Feliz paglabas ng kwarto, bitbit ang isang bag. Bakit ang dami mo pang inimpake? Wag na, doon na tayo mamimili. Dalhin mo na lang ang mga documents na kailangan. Pero Devon, walang pero. I have to make sure you are all in the best situation. Napatango si Feliz at hiniling na makausap sa labas si Devon. Devon, pwede bang makahingi ng 10,000? Namumulang tanong ni Feliz. Babayaran ko lang ang utang ko kay tita. Okay. Mabilis na sagot ng binata. Magpaalam ka na rin kay Fiona. Salamat, Devon. Magpapaalam rin ako sa mga kasamahan kong mangingisda. Teka, nangingisda ka? Oo. Napatitig sa kanya si Devon at ngumiti. Sige na, sumakay na kayo sa kotse at dadaanan lang natin sila para diretso na tayo sa airport. Tumango si Feliz at inalalayan ng ama at kapatid pasakay ng kotse. Nagpaalam na rin muna siya kay Aling Nina at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito. Pagsakay ng kotse, ay una silang nagtungo sa kanyang tiyahin na halos hindi makapaniwala na bumaba siya sa mamahaling kotse. Feliz! Utal nitong wika. Tita, dumaan lang. Hay po tita, ako po si Devon. Ako po ang kasintahan ni Feliz at narito po ako para ipagpaalam siya dahil iingatan at aalagaan ko siya. Pangako ho. Putol ni Devon sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay dahil nanginginig na siya sa takot. Ito ho ang konting pasasalamat sa pangangalaga kay Feliz. Binuksan nito ang puting envelope at napanganga nang makita ang mahigit 100,000. Sinakay siya ni Devon sa kotse at agad na nagmaneho palayo. Uunahan na kita. Napabackground check na kita. Usal ni Devon nang tangkain niyang magtanong. Sunod silang dumaan kay Fiona at wala na itong ginawa kundi gumawa. Panguli nilang pinuntahan ang kasamahan niya sa pangingisda at doon tumulo ang mga luha ni Feliz dahil ang mga ito talaga ang nagparamdam sa kanya ng isang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Feliz na bago tuluyang magpaalam, palihim na nag-abot si Devon ng pera kay Manong Cardo bilang pasasalamat. Gabi na nang marating nila ang airport. Buti nintay tayo. Hihintayin talaga tayo niyan.
Private plane namin yan eh. Mayaman ka nga talaga. Ang galing! Makakasakay na ako sa airplane, ate! Hindi na ako aawayin ng mga kaklase ko! Sabik na usal ni Bonjing pagbaba ng kotse. Ngumisi si Devon kahit pinasan sa balikat ang binata. At walang ibang kasabay na pasahero. Tayo lang. Umiling na lamang si Feliz at maingat na inakay ang ama kasunod ng dalawa. Pasado 9:00 na ng umaga nang marating nila ang airport ng Maynila. Welcome to Manila. Usal ni Devon at tumanaw sa bintana ng eroplano. Sumilip din si Feliz at ganoon na lamang ang tibok ng kanyang puso dahil sa naghihintay na bagong buhay sa kanya. Pagbaba ng eroplano, sa isang magarang kotse sila sumakay pupunta sa kondo kung saan tumutuloy si Devon. Habang naglalakad sila sa labi ng kondotel, ramdam ni Feliz ang mapanghusgang tinginan ng lahat. Pero agad na kumalma nang pisilin ni Devon ang kanyang kamay at sumakay na sila ng elevator. Sa 10th floor sila bumaba. Dito na ang bagong bahay mo. Sabik na usal ni Devon kay Bonjing nang buksan ng mataas at malaking pinto ng suite. Ang laki! Bulalas ng bata at sabik na nagtatatakbo papasok. Bonjing, mag-ingat ka! Baka makasira ka dito ng gamit! Hayaan mo na. Madali lang naman palitan ng gamit eh. Pero ang alaala at kasiyahan na nararamdaman niya, walang katumbas ng halaga yun. Awat ni Devon kay Feliz. Pero Devon... Feliz, tayo lang ang magpapanggap. Pero si Bonjing, hindi. Hayaan mo siyang maranasan ng buhay na nararapat para sa kanya. Bigyan natin siya ng masayang pamilya. Napalunok si Feliz dahil sa kabila ng kayabangan ni Devon, malalim itong tao. Salamat, Devon. Wala yun. May 3 kwarto rito. Isa sa'yo, isa sa kanilang mag-ama at sa akin. Malaki ang kwarto, kaya hindi mo na kailangang mag-alala kung magkakasya ba sila. Bibili na lang tayo ng twin bed. Naku, wag na Devon. Ayos lang kung tabi sila. Sa bagay, aalis rin nga pala agad si Tito. Tumango si Feliz at nilibot na sila ni Devon. Pagkatapos maglibot, ay nagpahinga na muna sila sa kani-kanilang kwarto. Sa kanyang kwarto, walang ginawa si Feliz kundi lumuha dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hapon na nang magising sila at una nilang ginawa ay pumunta sa mall at mamili ng mga damit at ilang mga gamit na wala sa kondo. Parang pinipiga ang puso ni Feliz habang nakikitang masaya ang kapatid, lalo na nang bilhan ng maayos na damit ang ama. Tay, ang pogi mo na! Maluhaluhang bulong ni Feliz. May inlove na naman sa akin ang nanay mo. Nakangiti nitong usal at niyakap ang litrato ng ina. Pagkatapos mamili, ay kumain sila sa isang fast food dahil nag-request si Bonjing. Hindi maunawaan ni Feliz kung bakit parang nakikisama ang kanyang ama. Hindi niya mawari kung alam ba nito ang planong paglagay sa kanya sa isang institusyon. Pagsapit ng gabi, ay tuluyan na nilang hinatid sa institusyon ang kanyang ama. Hindi umiyak si Bonjing dahil ang paliwanag niya ay magpapagamot ang ama para gumaling na ang sakit. Si Feliz ay parang pinupunit ang puso dahil habang binibihisan ito ay nakangiti lamang. Tay, bibisita ako araw-araw ha. Magpakabait ka. Sabi ni Feliz dahil pinangako niya rito na hindi iiwan kagaya ng ginawa ng ina. Pero ngayon, ginagawa na niya. Kahit hindi kadugo, mas nararamdaman pa niya ang pagmamahal ng isang magulang rito kaysa sa kanyang ina na walang ibang iniisip kundi ang sarili. Salamat anak. Bulong nito at nahiga na sa kama habang yakap ang litrato ng ina. Sa daan pa uwi ay walang ginawa si Feliz kundi ang tahimik na umiyak. Sa kandungan niya ay tulog na si Bonjing dahil sa pagod. Ako na. Sabi ni Devon nang kandungin ng bata pagpasok nila sa kondo. Ikaw na dun sa ibang pinamili. Tumango si Feliz at sabay silang naglakad ni Devon papasok ng elevator mula sa parking lot. Kinabukasan, maagang gumising si Feliz para magluto pero laking gulat niya nang makita ang dining table na puno ng pagkain. Good morning! Bati nito ni Devon habang tinutuyo ang buhok ni Bonjing. Pinaliguan ko na. Ang dungis eh. Dahil nakitulong sa pagluto. Papasok na rin naman siya dahil naasikaso na ng personal assistant ko ang transfer kahapon pa.
Naka-topless at tight jeans lamang si Devon, kaya napalunok si Feliz imbes na sumagot dahil napakaganda ng katawan nito. Ote, tara! Kain na tayo! Mamaya na ako magsusuot ng uniform! Okay. Salamat, Devon, ha? Sabi ni Feliz at pinagsandok dali-dali ang kapatid. Habang kumakain, panay ang tawanan nila dahil sa mga kinukwento ni Bonjing. Pagkatapos ay nag-alok na si Devon na ito na ang magsusuot ng uniform sa bata para makaligo siya dahil didiretso sila sa opisina ng ama nito. Good luck, Bonjing. Galingan mo, ha? Sabi ni Feliz sa labas ng classroom ng kapatid nang mahatid na ito sa bago nitong paaralan. Salamat, ate! Salamat, kuya! Mamaya ulit, ha! Sabik na wika ng bata at tumakbo na papasok ng room. Ready? Tanong ni Devon at tinanguan naman ito ni Feliz. Pagdating nila sa isang 30 palapag na building, halos mapanganga si Feliz sa modern interior design nito. Pagpasok sa isang opisina sa 3rd floor, isang matandang lalaki ang bumungad na nakaupo sa isang wooden table na ceramic ang finish ng surface. Malinis ang suot at seryoso ang muka. Papa, usal ni Devon. Tumigil sa pagsusulat ang matanda at hinubad ang eyeglasses. Devon, anong ginagawa mo rito? Pa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Tinatanggap ko na po ang alok nyo na pamahalaan ang cleaning company. Kumunot ang noo at tinignan si Feliz mula ulo hanggang paa. Kita sa mga mata nito ang pagdududa. Buntis ka? Tanong nito na nagpalaki sa mga mata ni Feliz. Sir? Hindi po. Subukan niya lang po at talagang uubusin ko ang ngipin niya. Mabilis na usal ni Feliz. Napangiti si Mr. Velasquez. Seems you got yourself a fine one, Devon. Buti na lang, nagmana ka sa kuya mo. Magaling pumili ng babae. Anong pangalan mo, iha? Feliz po. Feliz Javier. Nice name. Kayo na ba ng anak ko? Matagal bago nagsalita si Feliz at sa huli, nagpa siya na magsabi ng totoo. Feliz! Sigaw ni Devon. Humalakhak si Mr. Velasquez at tumayo. I knew it! Para lang to sa kanyang pagtugtog, hindi ba? Umiling si Feliz. Hindi lang ho para sa kanyang pagtugtog. Ang totoo, para rin sa pangarap ko. Habang tumutugtog siya, ako naman ang mamamahala ng negosyo. Gusto niyang magpanggap kaming mag-fiancé. Pero ngayong kaharap ko kayo, gusto ko pong maging tapat. Bukod ron, batid ko po na langit at lupa ang pagitan namin. Kaya ayaw ko hong magdulot ng problema sa inyo kung ipapaalam namin sa mundo na magkasintahan kami. Isa lang ho akong simpleng babae at nagpilit na magtapos sa pag-asang matutulungan ako ng diploma na makaahon sa hirap. Pero sadyang hindi po pala sapat na makatapos. Dapat may sinabi rin po talaga sa lipunan. Kaya nang magkakilala kami sa kissing contest, ay nauwi sa kasunduan. Ayaw ko na hong palagpasin ng pagkakataon eh. Mataas na kung mataas mangarap pero gusto ko pong may maabot sa buhay. Natahimik sandali ang buong opisina bago tumikhim si Mr. Velasquez. And with that said, I like you, Feliz. Gusto ko ang mga babaeng matapang at tapat. Well then, you have my full trust. Inaasahan kong palalaguin mo ang maliit na negosyo natin. Don't worry. Walang issue dito ang katayuan sa buhay. Kung gusto ka ng anak ko at makikita ko namang magiging mabuti ka sa kanya, wala kang maririnig sa akin. At base sa nakikita ko ngayon, you two are compatible. Salamat ho, Mr. Velasquez. Hindi ko ho kayo bibiguin. Now, you can go visit the company at magpakilala kayo ron. No fancy introduction. Kayo nang bahala, okay? Maliit pa lang naman ang kumpanya na yon. Tumango si Feliz at nag-peace sign kay Devon. Paglabas ng building, tahimik silang sumakay ng kotse. Thank you. Wika ni Devon. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Tara na. Subalit ang kanilang pagkasabik ay napalitan ng matinding kaba habang nakatayo sa gitna ng malinis at kumikislap na lobby ng Velasquez Cleaning Corporation. Sa harapan niya, nakapalibot ang mahigit 200 na mga empleyado. Hindi naman maliit na kumpanya to, no?
Bulong ni Feliz kay Devon. Pero itong si Devon, tipid lamang ang mga ngiti. Maliit lang to. 220 lang ang empleyado rito. Yung handle ni Kuya Max, mas marami pa rito. Seryoso? Wisit, hindi ako handa. Bulong ni Feliz at inayos ang sarili. Magandang umaga sa inyong lahat! Paninimula ni Devon. Alam kong inaasahan niyo ang pagdating ko, pero simula sa araw na to, ako na ang CEO ng kumpanyang to at narito si Miss Feliz Javier para maging COO sa tuwing wala ako. Napakagatlabi si Feliz at pilit na sinasantabi ang kaba. Hi everyone! Inaasahan ko ang kooperasyon niyong lahat para mas lalo pang lumago ang ating negosyo. Tahimik ang lahat at matamlay na nagsisipalakpakan. Yun lang. You can go back to your work. Sabi pa ni Devon at ang mga ito ay walang ganang nagsialisan. Mukhang marami talagang kailangang gawin dito. Good luck. Halika, ililibot kita. Pagsapit ng hapon, para sunduin si Bonjing sa eskwelahan, ramdam ni Feliz ang matinding pagod dahil sa pag-iikot sa kumpanya, pag-aaral ng mga protocols at mga cleaning paraphernalia at pagkilala sa mga empleyado. Eto, kumain ka muna. Alam kong hindi mo halos ginalawang pagkain mo noong tanghali dahil sa sobrang busy. Sabi ni Devon nang iabot ang isang paper bag na may lamang siopaw. Nanlaki ang mga mata ni Feliz. Huwag mong sabihin pati paborito kong pagkain pina-background check mo? Uy, huwag kang ano dyan ah. Nasabi lang ni Bonjing kanina. Sorry naman. Salamat. Sa'yong lahat yan. Talaga? Tumango si Devon habang tuwang-tuwa dahil nakabukol na ang kanyang pisngi. Grabe dati, naghahati pa kaming 3 sa isa. Naiiyak na sabi ni Feliz. Nang masundo na si Bonjing ay hindi na talaga napigilan ni Feliz ang antok kaya nakatulog na agad. 8:00 na siya nagising at aligagang tumakbo palabas ng kwarto dahil nasa isip niya na baka gutom na si Bonjing. Pero naabutan niya ang batang tulog na tulog sa kandungan ni Devon na payapa ring natutulog sa sofa. Hindi mapigilan ni Feliz na maantig ang puso sa nakikita. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Devon at bahagya itong napamulat. Kumain na kami ni Bonjing. Tapos na rin namin ang assignment niya. Kaya wala ka nang poproblemahin. Kumain ka na. Kukunin ko na si Bonjing at ilalagay ko na siya sa kwarto para makapagpahinga ka na rin. Salamat. Marahang binuhat ni Feliz ang kapatid at nakangiting hinatid ito sa kwarto nito. Paglabas niya, ay kinumutan na niya si Devon sa kumain at nagligpit ng bahay bago tuluyang bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, ganoon na lamang ang tuwa ni Feliz nang isurprise siya ni Devon ng office uniform at ID. May sarili na siyang opisina na malinis at masinop ang pagkakaayos. You like it? Sobrang ganda. Dati panaginip lang to pero ngayon, totoo na. Okay, ipagpatuloy mo na yung mga inaaral mo kahapon. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang sa sekretary kong si Angela. Nakilala mo naman na siya kahapon, di ba? Ipapaayos ko ang ngipin ko ngayon. Okay, sige. Salamat, Devon. Paalam ni Feliz na bakas ang kaba sa boses. Pag-alis ni Devon, hindi naman siya nagulat nang biglang magbago ang pakikitungo ng mga empleyado sa kanya, lalo na si Angela na sobrang taray sa kanya. Nauunawaan naman ni Feliz at hindi siya kilala ng mga ito. Para sa mga ito, isa siyang bagong salta na kung saang lupalop ng mundo nang galing, tapos COO na agad. Pero imbes na magpatinag, nagpasya si Feliz na ang tunay na pagkatuto ay kung siya mismo ang makakaranas, kaya't pinilit niyang sumama sa isang grupo na nakaschedule maglinis sa isang hotel. Atribida man ang tingin ng mga ito sa kanya, wala siyang pakialam. Kailangan niyang mapalapit sa mga ito na malinis ang intensyon niya sa pagpasok sa kumpanya. Great job, team! Bulilas ni Feliz nang matapos ang trabaho nila sa araw na yon. Shh! Masaya ka pa. Wala kang ginawa kundi pabagalin ng trabaho dahil puro ka tanong. Irap ng isang babae at galit siyang tinalikuran. Ngumisi naman si Feliz. Bakit? Pinanganak ka bang naglalakad? Nangunot ang noo ng babae at inis na humarap sa kanya. Ano ka mo? Kung pinanganak ka na naglalakad at nagre-recite ng multiplication table, tatanggapin ko ang insulto mo. Pero kung hindi,
Matuto kang lumugar. Ako pa rin ang COO at hindi ko nakuha ang pwestong to ng pabasta-basta lang. Umismid ang babae kahit inaawat na ng iba nilang kasamahan. At sige nga, paano mo nakuha ang pwestong to kung hindi mo ginoyo si Sir Devon? Kung may dapat mang nasa pwesto mo, si Ma'am Angela yon. Kinuha ni Feliz ang kamay ng babae at pinagdaop ang kanilang mga palad. Nanlaki ang mga mata nito sa gaspang ng kanyang palad. Sa maagang edad, sumampa ako sa bangka para mangisda at mapagtapos ko ang sarili ko sa college. Nagtrabaho pa ako bilang labandera para doble ang kita. Ngayon, buong tapang akong lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran at patunayan kay Mr. Velasquez na sisikapin kong matulungang lumago ang negosyo na dapat ay nagawa niyang Miss Angela niyo. Di sana, wala ako rito ngayon. Napabitaw ang babae at galit na lumabas ng kwarto. Mabilis na lumipas ang 3 linggo at hindi na nagulat si Feliz nang dumating na agad ang unang malaking problema. May reklamo ang isang kliyente na isang malaking hotel. Hindi raw malinis ang mga carpet at may naiwan pang basura sa mga kwarto. Dahil dito ay di umano namantsahan ang mga kobre kama at hindi na alis. Nagpatawag ng emergency meeting si Devon. Doon sinisi agad ni Angela ang bagong pamamalakad. Simula nang dumating si Feliz, naging magulo na ang lahat. Naging poor ang service natin. Paano pa magtitiwala ang mga kliyente? Anong masasabi mo ron, Feliz? Tanong ni Devon na nananatiling kalmado. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko, walang problema sa pamamalakad ko. For weeks, sumasama ako para masiguro ang kalidad ng linis. Kahit maraming mga empleyado sa team ang napakahirap pakisamahan. Kaya sa nangyayaring to, isa lang ang masisigurado ko. Ginawa to ng... Tumigil saglit si Feliz at tumingin kay Angela. Taong gigil na gigil akong patalsikin sa kumpanyang to. Teka, pinagbibintangan mo ba ako? Bulalas ni Angela. Sinabi ko bang ikaw? Relax. Baka pati kung anong uri ng solution na nakalagay sa bedsheet ay masabi mo. Aba, at napakayabang mo! Hindi ako nagyayabang, Angela. Para lang kasing nagkataon na may nakita akong botelya ng mga pamilyar na liquid solution sa basurahan. Tapos ngayon, may mansya raw ang mga bedsheet kung nalagyan ng solution ng cleaning spray. Malamang sa malamang, magmamansya talaga yun. Ang solution na yun ay nagagawa gamit ang isang specific agent na hindi basta nabibili sa markets. At kung tama ang pagkakaalala ko, sa isang mamahaling store lamang nabibili ang agent na to. Kung mapapatunayan na present ang agent sa stain, we can check the store kung sino ang mga empleyado rito ang bumibili ron. Napasinghap ang lahat at nanlulumong lumuhod si Angela. Paano alam mo ang lahat ng yan? 2 taon ako sa isang sikat na laundromat at ang solusyon na yon ay ginagamit rin sa paglilinis ng hard stains while retaining the quality of the clothes. Pero kung ihahalo sa ibang solusyon, magiging mansya talaga. Sorry! Inabot ni Feliz ang kamay nito. Huwag ka nang mag-sorry. Kung tutuusin, dapat pa ako magpasalamat sa ginawa mo. Dahil napatunayan ko sa inyong lahat ang kakayahan ko. Binaling ni Feliz ang tingin kay Devon. Ikaw, anong hatol mo? Tumayo si Devon at nakangiting ginulo ang buhok ni Feliz. Pinahanga mo ko. Kung sa tingin mo ay karapat-dapat parusahan si Angela, gawin mo. Kung hindi, ikaw ang bahala. Sa tingin ko naman, ay nakuha na niya ang aral na dapat niyang matutunan ngayon. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa hotel ni Devon para ayusin ang problema at personal na humingi ng dispensa sa aberya at parang magic. Napaputi niya ang mga bedsheet nang walang kahirap-hirap. Ang galing mo kanina. Nakangiting usal ni Devon ng gabing yon habang nasa balkonahe sila ng kondo. Tulog na si Bonjing. Salamat. Kung alam mo lang ang kaba at takot ko. Naluluhang usal ni Feliz pero agad na napawi nang makitang nakatopless at ripped jeans na naman si Devon. Bagamat sanay na siya, hindi niya maitatanggi na may tagong kiliti sa kanyang tiyan na patuloy na tumitindi sa paglipas ng mga araw. Para bang pagwapo ng pagwapo sa kanyang paningin si Devon, pero agad niyang iniwas ang tingin rito para hindi makita ang kanyang pamumula. Hindi halata, napakatapang mo talaga. Ito, sabi ni Devon at
at inabutan siya ng puting envelope. Sahod mo. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Feliz at tuwang-tuwang tinanggap to. Para siyang batang tumalon-talon at sumasayaw sa sobrang pagka-proud sa sarili. You made it, Self! Ang galing mo! Salamat, Devon! Itong si Devon, napakanta ng wala sa oras na sinakyan naman ni Feliz. Pagkatapos ay parang mga batang naglalaro ng basa-basaan sa infinity pool. May habulan pang naganap, kaya kung may beater na nagte-telescope sa hindi kalayuan, baka hilingin nitong mahulog na lang ang dalawa sa pool at mauuwi sa pag-iimbestiga ng Soko. Anyway, simula ng araw na yon, nagbago na ang turing kay Feliz sa kumpanya. Naging maingay na rin ang pangalan ng kumpanya at imbes na babawasan ang mga kliyente, mas rumami pa. At di naglaon, nagpropose si Feliz na ma-extend na ang kumpanya para magkaroon ng sariling laundromat na exclusive sa mga clients nila. Nasa katuparan naman ito at sa proseso ng mga pagbabago, may mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan ni Devon at Feliz na magtalo. Pero di kalaunan, nasanay na rin sila sa isa't isa at nasusolusyonan agad. Isang araw, may malaking kontrata silang kailangang kunin mula sa isang kilalang hotel. Isa to sa mga pinakamalaking hamon ni Mr. Velasquez para sa kanila. Devon, bilisan mo! Aligagang usal ni Feliz habang inaayos ang mga folder sa mesa. Sa dining table, nakatapat lang ng living room kung saan abalang nagsusuot ng necktie si Devon. Nakasuot siya ng pale yellow lace dress at cream heels. Nakabraid ang kanyang buhok at meron lamang light makeup. May presentation sila ngayon at matindi ang tensyon na nararamdaman ni Feliz. Ito ang first major project na gagawin niya makalipas ang ilang buwan sa trabaho. Ready na po. Natigilan si Feliz. May lambing sa tinig ni Devon na hindi niya inaasahan. Tinangka niyang humarap pero hindi niya magawa nang walang pasabi nitong tinaas ang zipper sa likuran ng kanyang dress. Parang nanuyo ang lalamunan ni Feliz sa pagdampi ng mainit at magaspang na palad ni Devon. Salamat. Bilang ganti ay inayos niya ang necktie nito dahil hindi ito sanay sa mga formal attire. Madalas kasi ay t-shirt, leather jacket at ripped jeans lang ang pormahan nito. Napakaganda mo. Devon, ayusin mo. Huwag mo akong pagtripan. Hindi kita pinagtitripan. Nagsasabi lang ako ng totoo. At sa mga sandaling yon, parang bumagal ang lahat nang marahang lumapit ang mukha ni Devon sa kanya. Napalunok na lamang ng laway si Feliz at pumikit habang hinihintay ang pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Pero naudlot ang lahat nang bumukas ang pinto at bumulaga ang kapatid ni Devon na si Kieran. Kuya! Sigaw ni Devon. O bakit? Sabi nito na imbes na mahiya at umalis, pumasok ito at naupo sa sofa saka nagbukas ng TV. Kuya, may kondo ka naman ah. Bakit ba kung saan-saan ka nagpupunta pag wala kang shift sa ospital? Bawal na ako kay Kuya Max eh, dahil storbo raw ako sa honeymoon nila ni Savannah. Pati ba naman dito bawal? Bakit? Nag-honeymoon na rin kayo? Parang umakyat ang init sa tenga ni Feliz na agad na tumakbo sa kwarto para kunin ang bag. Kuya, mag-girlfriend ka na, parang awa mo na. Inis na saad ni Devon at umiling na naglakad palabas. Pagdating nila sa hotel ay agad sila nagpresent at ganoon na lamang ang saya ni Mr. Velasquez habang pinagmamasdan ng dalawa na matapos ang proposal ng walang aberya. Smooth lang ang lahat at hindi naman naging matagal ang pasya ng may-ari ng hotel. Nakuha nila ang kontrata. Yes! Tumatalong usal ni Feliz at hindi na napigilang yakapin si Devon. Sa tuwa, binuhat siya ni Devon at inikot. We did it! Salamat, Feliz! Isa-isang tumayo ang mga naroon sa meeting at kinamayan sila. I am proud of you too, lalo na sa'yo, Devon. Sabi ni Mr. Velasquez. Habang papalabas sa hotel ay nakatanggap ng mensahe si Devon na nagsasabing sinundunan ni Kieran si Bonjing kaya magsiselebrate sila ni Feliz dahil ito na ang bahala sa bata. Teka, di ba may tugtog ka ngayon? Sabi ni Feliz pagsakay nila ng kotse. Oo, ihatid muna kita pa uwi. Sunduin na lang natin si Bonjing tapos sasama ako sa'yo sa tugtog mo. Okay lang? Gusto kitang mapanood eh. Alam mo bang nag-text si Kuya at sinabing sinundo na si Bonjing? Siya na raw munang bahala at mag-celebrate tayo sa achievement natin.
Talaga? Hindi ba nakakahiya? Umiling si Devon at sabik na nagmaneho papunta sa open plaza kung saan ito tutugtog. 7:00 na nang dumating sila at marami na ang tao. Sa unahan ka lang para hindi ka mawala sa paningin ko. Sabi ni Devon nang bumaba sila sa kotse. Huwag kang mag-alala. Sa'yo rin lang ang tingin ko. Hinawakan ni Devon ang kanyang kamay at inalalayan papunta sa unahan malapit sa stage. Di naglaon ay nagsimula ng tumugtog ang mga imbitadong banda. At nang sina Devon na, hindi maipaliwanag ni Feliz ang tindi ng tibok ng kanyang puso. Kahit sumasabay sa sigawan at ritmo ng malakas na tugtugan, sa isip niya parang sila ni Devon ang naroon sa mga sandaling yon. Ang galing mo! Sigaw ni Feliz nang patakbong sumugod kay Devon at yumakap rito. Hinigpitan ni Devon ang yakap sa kanya. First time, may tumingin sa akin na parang may tama akong ginagawa. Bumitaw sa pagkakayakap si Feliz. Talaga, at hindi lang ako. Marami kami kasi ang galing mo. Tara na, uwi na tayo. Tumango to at habang marahang umiihip ang malamig na hangin ng gabi, hawak kamay silang naglalakad papunta sa kotse. Kinabukasan, habang nakaupo sa swivel chair, abala si Feliz sa mga dokumentong kailangang pirmahan. Hindi ko akalaing magiging natural ka rito. Bungad ng isang boses mula sa pintuan. Paglingon niya, naroon si Devon, nakasandal sa frame ng pinto. Suot nito ang isang simpleng puting polo na maluwag at faded jeans. Wala nang mababakas na yabang o pagmamalaki at tila mas relax kaysa dati. Hindi ko rin akalain eh. Teka, wala ka bang tugtog ngayon? Ang totoo. Saglit na natigil ito at marahang naglakad palapit sa kanya saka naupo sa ibabaw ng mesa. Meron. Ang banda namin ang naimbitahan na mag-perform sa isang malaking event. Talaga? Congratulations! This is it, Devon! Ito na ang pinapangarap mo! Oo. Pwede ka bang pumunta? Isama mo si Bonjing. Kayo lang kasi ang pamilyang sigurado akong makakapunta eh. Malaking bagay ito sa akin. Oo, manonood kami. Kami ang number 1 fan at cheerleaders mo. Okay? Sige na, mag-practice ka na. Lumipas ang mga araw. Naging mas komportable na sila sa isa't isa. Para na silang magkasintahan sa tingin ng marami. Pero sila mismo, hindi nila ito napapansin. At hindi man nila sinasadya, unti-unting nagiging mas personal ang kanilang usapan. Hindi na lang tungkol sa business, kundi ang mga sugat na pinili nilang itago sa mundo, ang tungkol sa kanilang mga ina. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo pa bang makita ang mama mo? Sinserong tanong ni Feliz habang nakaupo sa tabi ni Devon sa balkonahe ng kondo at nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Hindi na. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Pinili ni mama na iwan kami at tanggap ko na yun. Maiba ako. Malapit ang performance namin. Hindi ko akalain na natutupad na ang mga pangarap ko. Sana makita ni Papa na hindi ko naman sinasayang ang buhay ko. Hindi agad nakasagot si Feliz. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang yun. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong gusto mo talagang gawin sa buhay? Ang totoo, nagagawa ko na. At dahil yun sa'yo, sa pagkakataong to, ginagawa ko ang gusto ko na hindi ko kailangang isipin na ginagawa ko para sa pera. Kundi dahil gusto ko talaga at mahal ko ang ginagawa ko. Kaya maraming salamat rin, Devon. Salamat sa ngipin mo. Mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na ang malaking event sa buhay ni Devon. Pre, tara na? Sabi ni Dave. Teka lang, wala pa sina Feliz eh. Darating din yun pre, tara na. Hindi maiwasan makaramdam ni Devon ng kaba na baka hindi dumating si Feliz. At tuluyan ang nagsalita ang host at pinakilala sila. Kumawi ang malalaking kurtina at sumabog ang malakas na sigawan nang pukpukin ni Dave ang drums bilang paninimula. Kinaskas ni Devon ng gitara at kabang-kabang kinanta ang unang linya ng kanta. Pre, ayusin mo. Nandiyan na sila Feliz. Sabi ni Angelo nang sadyaing lumapit sa kanya. Lumingon siya sa direksyon na tinuturo ng kasamahan at ganun na lamang ang gulat nang makita si Feliz na may dalang banner. Nakasuot ng sexy crop top at palda saka may palamuti sa buhok. Si Bonjing rin ay may dalang light stick.
Pero ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ng kanyang ama na nakaporma rin at ang dalawa niyang kapatid na tinitilian ng marami dahil mga nakatopless at ripped jeans saka nakalagay sa mga abs na Go Bunso. Parang sasabog ang puso ni Devon sa saya kaya naman binigay niya ang lahat sa performance. Phenomenal ang tanging nasambit ng host pagkatapos. Dali-daling tumakbo si Devon pababa ng stage at yumakap sa ama. Anak, I'm so proud of you. Bagay ka sa stage. Sorry kung ngayon ko lang napagtanto. You're just on time, Papa. Sabi ni Devon at binaling ang tingin kay Feliz. Surprise! Sa mga sandaling yon, hindi niya na pinigilan ang sarili at hinalikan ang dalaga. Lalong lumakas ang hiyawan habang nakikiselebrate sa pagmamahala nila. Mahal kita, Feliz. I love you to, Devon. Kumahangos na usal ni Feliz dahil sa tindi ng emosyon. Oy, ligatas ang ngipin. Congrats! Sabi ni Kieran habang napailing na lamang si Devon. Sa paglipas ng mga panahon, tuluyang nagpakasal sila Devon at Feliz. Present sa kasal ang mga kasamahan ni Feliz sa pangingisda. Si Aling Nina, ang kanyang mga tita na nagbago na, at si Fiona na parang naglulumpasay sa pag-iyak, kandong ang anak kasama ang asawa nitong Afam. At sa araw ng kasal, sorpresang dumating ang kanyang tatay at hinatid siya sa altar. Grabe ang iyak ni Feliz dahil sa wakas ay maayos na ang kanyang ama. Pero hindi pa rin natapos ang sorpresa ni Devon. Nang matapos ang kasal ay naghahanda sila para sa pag-alis sa honeymoon nila sa Venice, Italy. Inabot nito ang isang titulo na napanalunan sa isang bank auction. Nakalagay sa titulo ang kanyang pangalan at ang bagong may-ari ng mansyon at laundromat. Na dating pagmamay-ari ng ina. Nalugi pala ito at kinakailangang isanla lahat ng ari-arian. Kaya naman bago umalis papuntang Italy, madaling pinuntahan ni Feliz ang ina. Anak, bulalas nito na halatang naghirap na. Nay, nabalitaan kong ikaw ang nakabili ng mga ari-arian ko. Pakiusap, huwag mo akong palayasin rito. Magtatrabaho ako para sa'yo. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko, anak. Ngumiti si Feliz. Nay, hindi mo po ako kagaya. Hindi ko kayang tiisin ang pamilya ko. Sa mga sandaling yon, bagamat matindi ang sama ng loob, pinili ni Feliz na magpatawad. Hindi ko kita papaalisin sapagkat natagpuan ko na ang tahanan ko. Kaya manatili ka po hanggat gusto mo. Ang negosyo, bubuhayin ko po ulit at ipagkakatiwala ko ulit sa inyo. Pero sa pagkakataong to, gusto ko hong magbago ka, maging mapagkumbaba at maunawain. Salamat, anak. Mrs. Velasquez po, yun ho ang itatawag mo sa akin. Hindi ho ako galit sa inyo, pero nang iwan mo kami, tapos na ho ang pagiging anak ko sa inyo. I'm looking forward to having a good business with you. Sabi ni Feliz at nakipagkamay rito bago lumabas ng lumang mansyon. Magaan ang puso ni Feliz na naglakad patungo kay Devon, puno ng bagong pag-asa at antisipasyon ng bagong kabanata ng buhay na haharapin nilang magkasama. Sana kagaya ni Feliz, hanapin natin ang lakas para patuloy na lumaban sa buhay at abutin ang ating mga pangarap. Dahil maraming paraan, sikapin rin natin na laging piliin ang magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa mga taong nagdulot ng sugat sa ating mga puso. Dahil kung gagantihan ng kasamaan, magiging kagaya rin nila tayo. Dahil ang pagiging mabuti ay isang katangian na kinahihigit sa iba na pinipiling hindi ito gawin. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Feliz at Devon. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.